What is up guys? It's your boy Jeremy. Ngayon, on board na tayo dito sa MERS Gwangyang. Ngayon, nandito tayo sa Manila Bay. Ito, Manila yan. Nandito tayo sa Manila Bay, naka-anchor. Yan. Right now, naka-anchorahe kami dito. Kaya kami pumasok ng April 1 kasi syempre dumaan yung Holy Week. Walang trabaho dito ngayon. 1 month and 2 weeks na rin ako dito. 1 month and 2 weeks. Okay naman yung biyahe, maganda kasi yung biyahe namin, iikot lang kami sa China, Hong Kong, Batangas, Manila, Cagayan de Oro at Cebu. Paikot-ikot lang kami doon. So far, okay naman yung biyahe. Then, itong barko ko ngayon, container ship, hindi na siya yung bulk carrier dati. Mostly, yung mga kinakarga naming mga kargamento is yung mga bultuhan niya, kaya nga bulk eh. Gaya ng mga grains, corn, coal. Ngayon, container ship, mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng kargamento namin. Alam ko namang alam nyo kung ano yung container ship. I think okay na okay yung barko when it comes to maintenance. Nagiging problema ko lang dito, nagpapahirap sa akin is yung mga reefer containers. Yun yung downside dito sa reefer container. Wala yung mga reefer container na yun, parang medyo okay, simpleng trabaho. Pero ngayong may reefer container, araw-araw mo silang titignan, i-check mo lang naman, simple lang. Ang mahal na part, nagkakaroon talaga ng abnormalities, di ba? The more na marami kayong kargada, syempre, the more chances na meron dyan, isa, dalawa, tatlo, may masira. Yun yung mahirap na part, syempre, kailangan kong umattend doon. Kailangan ko silang i-service kahit pa paano. Kahit hindi ko yun specialty, most of the time naman, lagi kong office, lagi yung problema namin dito, ipapasa namin sa office. Para yung office, bigyan kami ng solution or ng assistance, advice. Tapos kami na lang mag-troubleshoot kung ano yung kaya namin magawa dito sa barko. Yung pagsamba ko dito, ang biyahe nito is more on Malaysia, China. Ditong buong March, may Philippines na. Magandang part dun sa Malaysia, kadalasan ang kinakargang reefer, below 10. Nung bumiyahe na dito sa Pilipinas, ang kinakarga, almost 200. Nag-start kami 155. Now, 270 reefer containers. 270 reefer containers. Akalain mo yun, ganon kalakas mag-import ng frozen goods ang Pilipinas galing Hong Kong. Frozen goods like pork, chicken, poultry, meat, puro ganon yung container. Grabe talaga. Karamihan nun dinadala sa Manila and sa Cebu. So far, ganito ang buhay ko dito. And ang maganda part pala dito sa container ship is lagi kaming nasa port. Madalas kami nasa port. Isang araw, dalawang araw nasa port na kami. So laging may internet connection. Di kami masyadong na-homesick. May lungkot, syempre. Hindi naman nawawala yung lungkot. Pero yung homesick, kahit pa paano, kausap namin yung mga mahal namin sa buhay. 1 to 2 days, nasa puerto na naman. Yun yung isang magandang part. Pilipinas ang biyahe. Mura internet dahil syempre may mga SIM card tayo na local. Compared dun sa bulk carrier, ang bilis na takbo namin. Yun nga, 1 to 2 days nasa port na kami. Unlike sa bulk carrier na minsan 1 month, minsan 1.5 month. Tapos mag-anchorahe pa ng mga 2 weeks, 1 week. Dito, dire-diretso. Kasi sa bulk, full speed tayo, full speed kasi may iwanan tayo na schedule. Dito sa container, na sobrang bilis, kadalasan half speed lang tayo kasi mauunahan natin yung schedule. Yun labanan dito sa container ship. Okay naman so far. Pag nagtatagal sa port, minsan 5 oras, 6 na oras, 7 oras, isang araw. Sobrang haba na lang isang araw. Compare sa bike na minsan umaabot kami ng 2 weeks. Dahil pag umulan, tigil. Pag nabasa yung kargada, tigil. Dito umulan, umaraw, tuloy-tuloy, sobrang bilis. Sa isang oras, 50 container yung kayang i-diskarga at ikarga. Ganun kabilis. Yan yung itsura ng reefer container. So, dito sa biyahe namin, puro frozen goods. Siyempre, mga under 20 degrees, 18 degrees. Negative 18, negative 20 degrees. Yan yung mga container, yan yung karga namin. Tapos na kami sa Batangas eh. Nasa Manila na kami ngayon. Naghihintay na lang kami schedule. Manila, Cebu, and Cagayan. Marami pang mga barko na nakapila din. Dami pang nakapila, mga container din yan. Ito, may mga reefer din dito. Ang dami. At puro ganyan. Puro yan. Ang kinarga namin sa Hong Kong, 270 na ganyan. Sakit sa ulo. Yan. Hindi lang masyadong kita pero coastline na yan ng Manila.
And nandito na tayo sa aking kabina. Ito yung cabin ko. Compare dun sa mga nakarang kong cabin, dito kalaki yan. Ito yung mga alat kong upuan. May mga tambak na mga kung ano-ano. Tinapay pa na gardenia. And then, ito yung aking higaan. Tapos mga kalat na tubig. Dito sa particular barko namin, binibili namin yung mga may tubig. Though meron naman kami ditong tinatawag na reverse osmosis, alangan pa rin yung mga tao kasi feeling nila mas okay to. Feeling ko mas okay to compared doon. Dito sa container vessel, so far okay naman. Actually, ngayon lang medyo lumuwag. Tanggapin natin sa pagbabarko talaga is everyday Monday, Saturday, whole day, Sunday. Buti nakapag half day kami ngayon. Pero may mga ibang instances talaga na buong araw. Great sahod comes with great responsibility nga. Ito, nakapag-vlog lang ako ng konti. I hope nasa pag nag-shore leave tayo, no, makagawa tayo doon ng content din. Pinapayagan naman tayo mag-shore leave as long as wala namang, di naman busy, wala namang masyadong gagawin. At syempre, kung pwede sa port na mag-shore leave. So far, so good. Mag 2 months na tayo sa 18. Hopefully, makatapos tayo ng kontrata. Yun lang, yung container na to, no, meron ding crane. Container na nga siya, meron pa siyang crane. Pero yung crane naman namin dito halos hindi nagagamit. Sa Cagayan de Oro ginamit yan. Dahil nga lagi may internet connection, so pupursige tayo na maggawa ng content and then mag-upload. Nag-iisip ako mga reaction videos at composing ng music. Nandun pa rin yung composing ng music pero sobrang tinatamad. Ang hirap talaga. Isa ding part is pagod kasi sa trabaho eh. Minsan nag-overtime, maabot ng alas 6 ng gabi. Gusto mong ihiga na lang, itulog na lang. Diba? Buti nga medyo nakapagpahinga ngayon. May dala ko naman ng aking audio interface, meron naman ng headset. Meron akong mic pero pang vlog to na mic. Yung mic ko na pang recording which is yung Shure SM-T8, no? Dynamic microphone. Yun iniwan ko sa bahay. Sabi ko baka hindi ko naman magamit sa barkong to. Pero yun nga, parang gusto kong mag-cover ng kanta. Kahit di kagandahan yung boses as long as lakasan lang ng loob. Parang si Queen Yasmin, di ba? Lakasan lang ng loob. May ma-entertain at may ma-entertain. Yan yung mahalaga. May taong napapasaya at sumasaya. Pansin nyo sa page ko na Ime Gaming, no? Nagpo-post na rin ako ng mga photos. Dahil meron tayong mirrorless camera na maayos. Ayos, try na tayong mag-capture ng mga images. Practice din tayo sa photography. Sayang naman, di ba? Gamitin na natin ng gamitin sa full potential itong Nikon. Ang gamit ko is right now Nikon Z30. Yung kit lens niya na 16 to 50 millimeters na lens. Meron din tayong ito yung gusto ko to. Kit lens din to compared daw sa iba. Hindi naman ganun kaganda yung quality nito. Pero gusto ko to kasi ang ganda ng reach nito. So, uy, sa akin. Bukas yan. Wag sa akin. Dito sa lens. Yan. Ang reach niya is from 50 to 250. Yan. Kaya kalaki yung range niya. Ang gusto kong part dito is syempre nandito kami sa barko tapos gusto kong kunan ng picture yung mga malalayong lugar. Sa smartphone, pag gumagamit ka ng digital zoom, hindi maganda yung quality. At least, ito, maganda yung quality. Check nyo yung page ko sa Ime Gaming sa Facebook at saka sa Instagram. Meron din, minsan nagpo-post din ako sa Instagram pag sinisipagan ako. Try tayo kumuha ng maraming images gamit tong lens na to. At saka sa vlog naman itong lens na to. Yun, tinatago ko na yung mukha ko kasi sa akin nagpo-focus eh. May mga ND filters din tayo. Kasi kanina, nung nag-vlog tayo, masyado maliwanag. Ito parang sunglasses to. Parang sunglasses to ng lens natin. Para hindi siya masyadong maliwanagan. Yan, pansin nyo medyo madilim dito. Yan. At variable to. So, habang inikot ko yung ring, mas dumidilim siya. Yan. So, ayun yung purpose niya. Parang sunglasses ng ating lens. Pwede tayong mag-shoot at lower shutter speed. Kasi pag fast shutter speed ang ginamit natin, parang choppy yung video. Pag slow naman, yun nga daw, medyo cinematic. Pag slow shutter speed yung ginamit natin. Yun, so far, ganun ang buhay ko dito. Ang mga naisip ko na i-content, magpo-post tayo ng mga photos, magko-cover tayo ng music, gawa tayo ng beats, syempre vlogs kung anong interesting sa ginagawa namin dito. Ang part lang na alangan ako mag-vlog is yung paligid nga ng barko dahil syempre for safety hindi tayo pwedeng basta-basta maglakad-lakad dyan sa paligid. Dapat complete PPE pang maglalakad dyan.
syempre yung mga related sa trabaho, yun. Gusto kong i-vlog, magandang i-vlog, pero again, taliwas sa safety, di ba? Nagtatrabaho ka tapos nagba-vlog ka. Kung gusto mong magturo, turo lang. Pero mahirap kasi, kung may magbi-video, siya mag-video, ako magtatrabaho. Pero ayaw naman nating istorbohin yung mga kasama natin. At the same time, maaaring makasagabal sa work at mag-cause pa ng risk. Sipagan natin magkuha ng content. Kung may nag-enjoy, may mga about 50 persons naman natutuwa, nagla-like, o siguro mga kamag-anak ko yun. May vision tayo na gusto nating mag-travel, mag-create ng mga travel vlog yan. Kasi syempre, ginagawa natin, travel tayo. So, dadamihan natin yung travel vlog na yan. Dinner time namin. So, ang schedule namin ng kain dito, syempre, sa pagbabarko, 8, 12, at saka, hindi naman 8, 7, 12, tsaka 5. Nagluluto na yan si Mayor, or yung aming chief cook. So, kami dito sa barkong to, all Filipino crew, pero sinasabing, ang papalit sa captain namin is Indian yung nationality. Update lang kung anong nangyayari dito. And para tuloy-tuloy lang yung content, consistency is the key. Alright? See you guys next time. Yun, kung nag-enjoy kayo, share nyo yung vlog. Guys, see you guys next time. Maraming salamat sa pag-like, share, subscribe. Peace!